Kaibigan, meron ka bang kinakaharap na malaking kalaban sa buhay na pakiramdam mo, ito'y isang napakalaking higante? Narealize ko, kasama na ako na lahat tayo ay meron at merong pagdadaan ng iba't ibang giants sa ating buhay. Ang sinasabi kong giants ay yung mga problema, issues, challenges na parang hindi nawawala sa ating buhay. Nag-attempt tayong patayin yung mga giants na ito, pero parang lumalaki sila lalo habang tumatagal. Pwede ito ay pinansyal na pagkakautang, pwedeng ito ay problema sa marriage, pwedeng ito ay anak mo na nasa likong daan, o pwedeng ito ay problema sa trabaho o problema sa iyong boss na hindi mo na matiis ang ugali. Pwede rin ang giant na ito ay isang personal na kasalanan na palagi na lang tayong nahuhulog at pabalik-balik dito. Pwedeng ang giant na ito ay pagkatakot, pag-aalala, pagnanasa sa iba, pagkainggit, pride, o kaya ang iyong higante ay isang klase ng adiksyon. Halimbawa sa droga, bisyo, pagsusugal, chismis, gaming, social media, overeating, na parang ito na yung nagkokontrol ng iyong buhay. Pwede rin ang iyong giant ay ang iyong insecurities o rejection ng ibang tao sa iyo o pagkapuot mo sa iba na hindi nawawala. Pwedeng ito ay depression o unforgiveness, at itong mga giant na ito ay paulit-ulit na nagpapabagsak at nagpapahina sa iyong loob. Pwedeng merong tao na naninira sa iyo or merong nagdemanda sa iyo o kaya naman merong pananakot sa iyong buhay at sa iyong pamilya, at maaaring pinapanalangin mo na ito kaya lang parang hindi nawawala. At ngayon nag-iisip ka, ano ba talaga yung pwede kong gawin para mapagtagumpayan ko ang mga higante ng aking buhay? Ang giant ay ang anumang kahit anong bagay na humahadlang sa pagitan mo at ng Diyos para magawa niya ang plano niya sa buhay mo. Ang giant ay ang kahit anong bagay na nagnanakaw ng kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Ang giant ay ang kahit anong bagay na nagpapahinto ng paglago mo sa relasyon mo sa Diyos. At totoo na mahirap matalo itong mga giant na ito. Pero sa totoo lang, wala namang mahirap para sa Diyos. Totoo na hindi natin kaya sa ating sariling lakas na pagtagumpayan ito. Pero kaya ito na nagmamahal sa atin na Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Ito yung maganda. Hindi ka nag-iisa. Sabi sa unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Kaibigan, walang pagsubok na dumarating sa atin na hindi nararanasan ng ibang tao. Pangalawang maganda ay hindi ka nag-iisa sa laban na yan dahil sasamahan ka ng Diyos, at ang sabi sa talata ay gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan mo ang bagay na iyan. Kaibigan, kahit anong pinagdadaanan mo, gusto ng Diyos na malaman mo na nakikita niya yan. Mahal na mahal ka niya at gusto ka niyang tulungan at bigyan ka ng kalakasan. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang ating mga giant sa tulong ng Diyos? Tapusin mo ang mensahe na ito dahil kapag ginawa mo ang mga pag-uusapan natin, ay ito yung magbibigay sa iyo ng success, ng fulfillment, ng joy, at ng satisfaction sa buhay na magbibigay naman ng glory sa Diyos. Ano-ano ba yung hakbang na kailangan natin gawin upang matalo natin yung ating mga higante? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. 3 R. Rise, recognize, rely. Rise against your giants, recognize the reward, rely on a solid anchor. Ang konteksto ng ating pag-uusapan ay may panahon sa Old Testament na nag-battle formation ang dalawang magkalaban sa magkabilang burol. Hukbo ng Israel at hukbo ng Filisteo. Tapos sa kampo ng Filisteo ay may isang higanteng mandirigma na ang pangalan ay Goliath. Siya ang pinakamagaling at pinakamalakas na sundalo ng Filisteo. Ang taas niya ay 9'6". Tapos, ang ginawa niya habang ang kanilang mga hukbo ay magkaharap sa burol, ay hinamon niya ang mga Israelita. Now, basahin natin yung kasunod na talata. 1 Samuel 17:8-11, huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, kailangan nyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban?
Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin niyo rito ang makikipaglaban sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita, araw at gabi. So ayon sa talata ay meron tayong unang point. Ano yung ating gagawin kapag meron tayong higante sa buhay? Rise against your giants. Maaaring sinasabi mo, syempre, kailangan naman natin talagang harapin yung ating kalaban, yung ating mga higante. Tama ka. Pero tingnan mo, yung nabasa natin, kaibigan, sabi sa verse 16, ay ginawa ni Goliath ang paghamon niya sa mga Israelita ng 40 araw. Ginawa niya ito sa araw at sa gabi. At yung mga Israelita ay takot na takot at ayaw harapin si Goliath. Na ano nangyari? Tumigil ba si Goliath? Hindi. At sa kabaliktaran ay mas lalo pa siyang nagpursige at mas lalo pa siyang tumapang sa pag-aalipusta sa mga Israelita. At by the time na dumating si David doon sa labanan, ay malamang na 80 times na naghahamon si Goliath sa kanila, pero walang lumalabas para lumaban sa kanya. Wala silang ginagawa. Hinahayaan lang nila na ito ay gawin sa kanila. Imaginein mo ito na ang bawat Israelita na sundalo na magtatapos ng kanilang araw na may takot at walang kapayapaan. Kaibigan, meron ka rin bang pinag-aalala? Hindi ka rin ba makatulog? Narealize ko habang pinapatagal mo siya, hindi mo hinaharap, hindi ka lumalaban, hindi ka gumagawa ng solusyon. The more mo siya dinidelay, the more ka paghaharian ng takot at pagkawala ng kapayapaan. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging imposible na matalo at mas lalong nagiging hopeless ang sitwasyon. Halimbawa, maaaring ito ay pinansyal na problema, maaaring meron kang utang na hinahayaan mo lang, ayaw mo harapin, ayaw mong solusyonan, ayaw mo gawin ng tama. Kaya ang nangyari, naipon, lumaki at lalong nahihirapan ka ngayong magbayad. Maaaring meron kang lihim na ginagawa at ayaw mo ipagtapat. Dumaan ng mahabang panahon ay mas lalong naparami ang kasinungalingan na kailangan mong pagtahi-tahiin at mas lalo tuloy naging complicated ang problema. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang iyong higante, pero ang point, wag mo siyang patagalin. At wag na wag kang aatras sa laban dahil kahit saan ka tumakbo o kahit anong gawin mong pag-atras sa kanya, ay hindi siya mawawala. Sa kabaliktaran, kapag tumakbo ka, ay paglalaroan ka ng dyablo. Alam niya kung paano kanya tatakutin. Alam niya kung sino ang mga taong gagamitin niya para pagharian ka ng pag-aalala. Alam niya kung anong klaseng higante ang gagamitin niya para sa iyo. Pero tingnan mo, anong ginawa ni David? Sa ika-40 days, narinig niya si Goliath na inaalipusta at hinahamon ng mga Israelita. Alam mo, maaaring sabi niya, hindi na ito tama, hindi na ito pwede, kailangan na ito maputol. Grabe, hindi ito pinatagal ni David. Hindi niya sinabi na unti-unti na lang, saka na lang. Kung hindi, nag-decide siya na harapin si Goliath. At dahil dito sa desisyon na ito, ini-imagine ko na sa ika-41 araw ay gigising ang mga Israelita na wala na ang kanilang kinakatakutan. Bakit? Dahil may isang taong humarap sa kanyang higante. May isang taong hindi nag-delay